Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, September 19, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating minomonitor na may kategory na Tropical Depression na pinangalanan nga po natin na bagyong Mirasol, na kung saan nga po may international name na itong Mitag, na kung saan nga po ay kasalukuyan na nga po itong nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa 621 km west of Burgos, Ilocos Norte, na kung saan nga po may lakas po ito na umaabot sa 65 km per hour at may pagbugso po ito na umaabot sa 80 km per hour. At samantalang kumikilos ito northwestward at 15 km per hour. Nakasalukuyan nga po itong patsibula nga ito maglandfall sa bansang Hong Kong o sa South China Sea. So, iba yung pag-iingat nga po sa mga ating mga kababayan dahil inaasahan pa nga rin po natin ngayong araw ang maulat na tuturin lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan may mga pagkalat-kalat pa rin po tayong maranasan. So, dulot po yan ng hanging habagat. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay possible na rin po tayong makaranas ng improving weathers dahil sa inaasa natin na bahagya ng lumalayo na nga po itong bagyong si Mirasol. Samantala, dahil sa medyo malayo-layo pa naman itong si bagyong Lando na kasalukuyan kasunod nga po nitong bagyong Mirasol na nasa loob na rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po nag-enhance din po ito ngayong araw. Nakasalukuyan na nga po itong naging ganap na tropical storm, na kung saan natayang mas lalakas pa sa mga susunod na oras, na possible nga umabot na nga ito sa typhoon category na hindi rin natin inaalis na possible maging super typhoon na possible na dumaan nga ito sa may hilagang Luzon. Sa base nga sa pinaka-latest track na inilabas ng Pag-asa, na posible nga itong nadaan dito sa may Batanes and Babuyang Group of Islands na kabilang ang hilagang Luzon. Sa area naman niya ng Apayao, Cagayan Valley Region, Ilocos Norte. So, posible po yan makakaranas ng hangin at mga pag-ulan kung saan nga po ay sakop ito ng tinatawag natin cone of probability, na kung saan yung sakop ng hangin na impact nitong bagyong si Nando na tinawag na natin na Nando sa local name. Samantala, may lakas din po ito na umaabot din nga po sa 65 km per hour at may pagbugso na nga po ito na umaabot sa 85 km per hour dahil nag-enhance na po siya. So, lumakas na nga po itong bagyong si Nando sa ngayong araw. So, kumikilos din po ito pa hilagang kanluran sa bilis na umaabot sa 20 km per hour. So, maging alerto po tayo sa mga posibilidad na paglabit pa ng gusto nitong bagyong si Nando. At makikita nga po natin sa pinaka-latest track. At dahil nga po sa bagyong si Nando ay maging alerto po tayo sa malakas na pag-ulan na sa paglapit itong bagyong si Nando, lalo na dito sa silang bahagi ng Luzon, na kung saan dito ito lalapit sa mga susunod na araw. Base nga po sa pinaka-latest track natin na inilabas. So, makikita po natin dyan na posible nga po nga itong maging super typhoon category. Kaya po maging alerto po tayo sa mga update na aming ilalabas. So, kung sa yun, maging updated po kayo sa mga latest na ulat panahon. Samantala, at dahil dyan, mayroon din po tayong hanging habagat or southwest monsoon, na kung saan nga po makatatagpuan nga po natin ito sa kanlurang bahagi ng Palawan. So, makikita nga po dito natin na dito dumadaan ng hanging habagat. So, nakaka-apekto rin po yan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa area ng Mimaropa, tsaka dyan sa Bataan, Cavite, Zambales, Pangasinan. Yan po mga lugar na nabanggit ay makakaranas ng maulap o sa maulap na papurin at may mga kalat-kalat na pagulan ngayong araw. So, maging alerto po sa mga posibilidad ng mga biglang buhos ng pagulan.
Samantala, dahil dyan na inaasahan po natin dito sa Ilagang Luzon, ay inaasahan po natin na makakaranas pa rin po ng bagyang maulap na paparin dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. Samantalang sa labing bahagi naman ng Luzon dahil sa paglayo nitong bagyong si Mirasol or sa tinawag nga natin na Mitag sa international name. So, inaasahan po natin bagyang makaranas tayo ng maliwanas ngayong panahon, ngayong umaga na posible pang umabot sa 33 degrees Celsius ang inaasahan nating temperatura dito sa area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, at Mountain Province, Kalinga, Apayao. So mga nabanggit po yan, makakaranas po yan ng improving weather system ngayong umaga. So posibilidad nga na makaranas na tayo ng mainit na panahon. Ngunit pagsapit ng hapon, nariyan pa rin po ang mga thunderstorm o mga nagbibigay sa atin ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pagulan. Dulot ng trap pa rin ng bagyong papasok sa ating or palapit sa ating bansa. So samantala at kabilang din sa improving weather system na ating dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate. So yan pong mga lugar na yan, inaasahan po natin bukas ay makakaranas din ng maliwalas na panahon. So possible po yan na dahil dito sa nabanggit na lugar ay inaasahan natin ngayong umaga ang magandang panahon. So paglapit po nitong bagyong Nando ay posible na nga po makaranas ng mga pag-ulan at mga kalat-kalat na kaulapan na makikita na nga po natin sa ating mga papawirin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot yan ng bagyong palapit sa kalupaan ng ating bansa, lalo na dito sa Silangang Luzon. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Visayas ay inaasahan natin makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot ng mga localized thunderstorm na dala nitong dalawang bagyo. So, yung bagyong Mirasol ay ini-enhance niya po itong hangin bagat na kung saan nga po nagdadala ito ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa halos buong bansa po yan dahil po sa trap or extension ng mga cloud cluster na dulot ng mga bagyo sa silangan at kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya manatili pong maging alerto dahil sa mga banta ng pagguho ng lupa at pagkakaroon ng pagbaha, lalo na doon sa mga mababang lugar na iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan o mga kapatid na mga Pilipinos, lalo na sa mga nalubog na sa baha ng mga nakaraang mga pag-ulan. So mas lalong nakakatakot po yan dahil lalo na kung tayo ay nangangailangan ng pang-araw-araw na ikabubuhay natin ay lubang mapanganib lalo na kung ito ay bahain ng ating bahay o lugar na paano tayo sa mga ganong sitwasyon. Kaya kawawa po yung ating mga kababayan na nasa mababang lugar. So iba yung paghahanda po mga kababayan sa mga posibilidad para mga pagguho ng lupa at pagbaha na possible pa nga magdagdag yan dahil sa papasok pa nga itong bagyong Nando na posible pa nga pong super typhoon nga po ito sa pag-landfall dito sa ating bansa. So asahan po ang maulap na paparin o makakaranas po rin tayo ng bahagyang pagsikit ng araw sa umaga, ngunit nariyan pa rin po nga po ang tinatawag natin mga cloud cluster na siyang nagpapadulot nga po sa atin na maulap na paparin. Yung cloud cluster na po yan, so pag nagkaroon po yan ng mabigat na na po yan, na temperatura or develop na po yan, so possible na po yung magbagsak ng mga pag-ulan. So kung tayo ay nasa tapatan ng cloud cluster na yan po yung mararanasan po natin ng mga pag-ulan or mga kalat-kalat lang po yan. So pag fully develop naman po yung mga cloud cluster, possible po yan makaranas po tayo ng maabot sa 1 hanggang 2 oras na tagal ng pag-ulan. So possible pa rin po ang pagbaha lalo na sa mga bababang lugar.
Kaya pinag-iingat po natin ang mga kababayan natin dito sa may Western, Central Visayas, and Eastern Visayas. So, sa mga nabanggit na lugar po ay maging alerto na lang po tayo. Dahil ang ating kaligtasan ay nasa ating kamay. Dahil tayo ang gagawa ng hakbang upang makaiwas sa malubhang epekto. At yan ang lagi nating tatandaan. Sa aming pagmumonitor ay kami ay nagbibigay ng kaalaman upang kayo ay makapaghanda na maaga. Maraming salamat sa inyo. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao, ay inaasahan po natin na makakaranas po din na same din po sa lagay ng panahon dito sa Visayas. Dahil po yan sa mga cloud cluster din po na hinihila nga po nitong bagyong si Nando ang hanging habagat na nanggagaling naman po yan dito sa Timog Mindanao. Kung saan nga po ito ay nagdudulot din ng mga kalat-kalat na pagulan at localized thunderstorm. Lalo na pagsapit ng hapon po yan, sa halos buong bansa po yan. Pagsapit ng hapon at gabi, mataas ang tsansa ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot nga po na mayroon tayong bagyong minomonitor sa labas at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, aasahan po natin ang mga maulap na papurin sa Mindanao. So, maging alerto na lang po dito sa may Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region and Muslim Mindanao, Sorsogon, Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. So, sa mga nabanggit na lugar, maging alerto po kayo sa mga isolated or mga pulo-pulong mga pag-ulan or mga pagkalat-kalat na tinatawag natin. So, dahil po yan sa mga cloud cluster. So, para naman po sa magiging lagay dito sa kababayan natin sa Palawan, ay asahan pa rin po ang maulap na papurin. Pagsapit ngayong umaga, makakaranas na po ng mga ulap na papurin dahil po sa pag-enhance nitong hanging habagat. So, possible po yan na may mga kalat-kalat na po tayong mararanasan ng mga pag-ulan dahil po sa dulot ng habagat. So, nagdadala po yan na possible nga tayong makaranas din ng pagba at pag-uho ng lupa dahil sa possible na makatuloy-tuloy na pag-ulan dahil kung ito ay inaasahan natin na lalakas pa, possible nga po tayong makaranas pa pag-enhance lalo na pagsapit ng ika-20 ng September na kung saan nga po mas lalapit ito sa Hilagang Luzon ang bagyong si Nando na kung saan hihilahin ito ang hanging habagat na siyang makakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So buong po yan kanluran. So, Luzon, Visayas at Mindanao. So, makakaranas po yan dahil sa inaasa natin na napakalakas po itong bagyong ito na lubhang mapanganib sa ating mga kababayan. Kaya naman maging alerto po at maghanda na po tayo upang makaiwas sa mga malubhang epekto. So, para naman sa magiging lagi ng ating panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala pa rin tayo nakataas na gale warning kahit ang baybay ng ating karagatan. Ngunit dito sa maya kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa bagyang paghihila ng hangin ay possible po rin tayo makaranas ng bagyang pagtaas ng alon dito sa may Hilagang Luzon at Kanlurang Luzon dulot ng bagyong si Mirason na hinihila ang Easterlies or dito sa silangang bahagi ng bansa. So at ang Kanluran siyang nariyan din ang habagat. So makikita na din natin dito ang magpapataas ng alon sa silangang bahagi ng ating bansa ang paglapit ng bagyong si Nando na papasok dito sa silangang bahagi ng ating bansa. So pag lumapit na po itong bagyong Nando, asahan po magiging maalam na po ang ating karagatan dito sa silangang bahagi ng ating bansa. So maging alerto na lang po tayo at iwasan natin po muna na pumalaot sa mga nasabing mga susunod na araw dahil sa mayroon tayong napakalakas na bagyong inaasahan na palapit dito sa Silangang Luzon at yung intensify ng tubig kabilang ang silangang bahagi ng Aurora, Quezon Province, Camarines Norte at kabilang na rin ang Camarines Sur sa possible makaranas ng bagyang pagtaas ng alon dahil sa inaasahan nga natin ito napakalakas po talaga ang inaasahan natin pag-alon sa karagatan. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, September 19, 2025. Para sa mga karagdagang impormasyon, paki-like and subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago nating ulat panahon
at huwag kalimutang mag-share upang marami po tayong maabisuan at mababalaan ng mga kababayan natin mga malapit sa ilog at sa mga mababang lugar. God bless us all guys. Thank you for watching. Bye for now.